MP, and Rome, high-loss yung makita natin from Ayan. Sensui. At ayan na nga ang pinakaunang laban sa MPL Philippines Season 15. Tapatang Yue at Haji na naman. El Clasico Aurora Gaming kontra Twisted Minds Philippines. Handang-handa na ang mga audience natin dito. So talagang aabangan natin kung paano ang magiging pigilan ng ating kupunan ngayong araw. So pauna na naman to pagdating doon sa pagpunta sa mga jungle. Uy, grabe agad yung suntukan. Yan. Doon sa may bota. Alam mo, meron akong rule. Hindi naman totoong MLBB rule. Pero mahirap lang din kasi if yung jungle nag-start sa opposite lane ng Hilda. Kasi automatic yun may invadan ka. And si James, ganun yung ginawa niya, pero nakaharang din naman si Edward dito. So all in all, very good start for both sides. Gets nila yung early rotations na dapat mangyari. Kasi if hindi naharangan ni Edward yung ikot ni James doon, magkakaproblema si Demon Kite. Oh, and so far, no, mukhang pantay naman ang equilibrium ng ating mga lanes in a way na nagkakasakitan pero hindi nagkakatuluyan. At wait lang, Ay, parang iba yun, ah. Day 1 pa lang, nananakit ka na, Womi. Sorry na ano lang, Nadala nailusot lang, naidala lang. Masaya naman tayo ngayon at makikita natin sa paglabas ng pinakaunang turtle pa ata magkakaroon ng suntukan dito. Oh, tsaka ano to parang yung sinabi nyo kanina, because of the heroes din na pinili ng Aurora, dalawa yung napilitan na mag-purify for the side of Twisted Mind. So napaka-crucial na agad yan. So parang medyo malilimit yung sabihin na nating movement na pwede nang gawin. Yung mga aggressive movements na pwede manggaling sa kanila. And do take note na medyo requirement din sa kanila na mapigilan yung early game snowball na kakailanganin ni Demon Kite and ni Doming Kite para si Reggie. Parang siya pa nga yung gusto ko muna. Grabe yun, no? Grabe yung mga pokes agad. Pero ito, ramdam na ramdam mo yung calculated ba na aggression para sa ating dalawang kupunan. Parang alam na alam nila kung saan talaga pupwesto at makakasalubong yung kanilang mga kalaban. Tsaka parang kanina kasi nagkatabi si Yawi at Rene J. Sinabi niya, papakita ko na yung show! Nakakaalaman ng Ascent, Sui ng mga first blood ni Demon Kite. Pero makukuha ni Epi the King yung pagong habang hinahabol ang ilan sa mga players. Mainit ang nangyayari pero parang hahabulin at pupuntahan dito sa may purple box si Epi the King. James? Si James dito ay mapapatay na rin ng Aurora Real Revelation para kay Haji. Magiging target rin nila. At ito naman si Rene J papasok ba? Hindi, kinuha lang at nireset. O, kumbaga parang nag-ulti na lang para maprotektahan kung ano meron sila. Actually, medyo late nga yung reload manipulation doon. Hindi nila naprotektahan yung front line ng Twisted Minds. Even though naging maganda yung attempt ng Twisted Minds doon, nakuha ni MP the King yung pagong. It's still the momentum na pwedeng makuha dito ng Aurora. Na yun yung nakakatakot na factor dito dahil hawak din nila yung Suyu at Granger. Pagdating ng mid-game, napakadelikado na itong dalawang heroes ito. Pero gusto ko na-highlight yung ginawa ni MP the King kanina, yung hindi mo tinitira yung turtle, mas malaki yung retribution damage kasi sabay yung passive and yung proc ng retribution. May kasama pang shuriken kaya nakuha niya kahit ang layo niya sa turtle. Kaya pala kasi akala ko kanina para nasa akop na ng side ng Aurora pero wait lang. Nakita natin yung Amtay Glorious Pathway. Nalatagan pa ng Eternal Card. Rene J with a kill. Ang Aurora ngayon 3-0. At lumalaki pa ang lamang ng Aurora Gaming. Napakaaga pa lang, 3 minutes, 3 kills. Parang every minute of this game ay nakakahanap sila ng potential opening sa Twisted Minds. Yup, very explosive yung laro nila. Kahit yung Hylos hindi nila nare-respeto kasi nga malaking problema din yung Hylos eh. Kapag natanggal mo yung Hylos, ang kailangan nilang isipin dito ng members ng Aurora is paano yung batuhan ng skills dito sa Twisted Minds. At least wala yung huge chunk of player na may meat shield dito yung Twisted Minds. Kapag nabuhay kasi yung Hylos, may Glorious Pathway, may Revitalize. So might as well, kung hindi man natin mapapatay yung ibang heroes at may nakaready yung kits natin, like may Sipa si Rene J, may Burst si Yue, kahit sinong nasa harap, pwede yan. O para mayroon siya nagagad. And speaking of, nasa harap. Inabangan dito si Rene J. So merong sagot ngayon ang Twisted Minds. Parang tinignan na yung pattern kanina kung saan ba pumupunta yung Aurora. And what an angle coming in from MP the King. Talagang inabangan niya na lumabas doon si Rene J. At dahil dyan may kalamangan ng Twisted Minds sa pinakaunang pagong ng larong ito. At mukhang nakahanap pa nga sila ng angulo ulit. May kita natin na meron pag-zone. Si Edward pumasok doon sa may patalikod. Habang yung turtle mapupunta sa side ng Twisted Minds. Papasok pa sila Edward? for another team fight. Napakakunat naman. Si James meron target. Si Yue yun. Pero si Rene J dadating na rin. Napakahaban mga poke na gagawin. Magkakaroon pa ng Oh, no. para ipipilit pa rin. Si Sensui na ata ang babagsak and that's gonna be a kill for Legend 0. 4-1 na ang ating kill score. Yeah, good punish coming out from Aurora, but still, it was the objective game na nakuha dito Twisted Minds. Pero di pa tapos! Di pa tapos, pero Sipa para delivery. MP the King. Diretso no naman, sabi ni Rene J. Gumante. Nakita niya kanina, nakaisa. Hindi pwedeng walang gante ang The Hitman. Sabi kasi ng Aurora, may opening eh.
yung Twisted Minds, nakuha yung pagong, kaso in-exhaust lahat. Nag-sprint yung Hilda, nag-real-world manipulation, naggamit yung Glorious Pathway. Kumbaga, after nun, kahit wala nang objective na makuha dito yung Aurora, pwede pa sila lumaban. And pasok pa rin doon sa idea kanina na kahit sino makita ni Rene J, as long as kumpleto yung kits, nagkataon lang yung Hayabusa yung natagpuan nila. At yun yung pinaka hindi mo gustong mangyari. No? You don't want the Hayabusa dying. You don't want the Hareth to die. And for Twisted Minds, hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead ng Aurora MLBB. No? Kayang-kaya pang bumawi. May pangalawang pagkumpa na pwedeng paglabanan at patagal-tagal pa bago lumabas yun. Tsaka mapapansin mo sa dalawang teams, parang ramdam mo na parang anytime, alam naman talaga nila kung ano yung gagawin nila. Nagkakataon lang na nauuna yung isang team. So parang ang pinaka-inaabangan nila ngayon is, okay, parang nandito ngayon si Demon kahit sa may bottom lane, ano pwede natin gawin sa other lanes? Yep. Ito na ang timing na iniintay dito ng Aurora. Kompleto na yung Sky Pierce sa side ng Granger. Dominant is now huge threat kasi yung follow-up nandyan. With, yung setup pala nandyan. And ang tindi rin ng follow-up ng Aurora, yung soul saver damage pa na kailangan tindihin dito ng Twisted Minds. So even si Sensui, hindi siya comfortable in terms of just sitting in the front line kasi napakataas ng damage output ng Aurora ngayon. James! Oy, ito na naman yung mga salubong, parang hinatap na si Demon Kite, pero makakadoming Kite pala kasi nag-flicker out. Habang si Renny J mag-flicker out na rin. Yung mga players naman Twisted Minds, ang mababa-atras, ginamit ni Revitalize, napakakunan ni Edward, kaya naman Demon Kite ang makakakuha ng kill. HP percent damage kasi kahit gaano kakunat yung Hylos doon ay binigyan na lang talaga pero yung Hayabusa yung multi na rin eh pinagking makakalis naman and this is still Twisted Minds looking for the opportunity outplayed! Grabe, baka sagutan na nangyayari dito. Si Outplayed na si na rin. Na another one, James naman, nahanap dito si Yue. Habang si Domen kahit sumisira lang ng tore dun sa may bandang itaas. Oh no, parang medyo nag-overheat ata ang Twisted Minds doon sa engage na yun. Medyo miscalculated on the part of the Hareth. Hindi niya in-expect na may dash pa si Demon kahit doon. Nakalabas siya ng Zaman Force. Hindi na siya affected na slow. Even though nandun din naman yung real world manipulation na nanggaling kay Haji. Yes, nakakuha sila ng kill dito kay Yue and mas naset nila yung Turtle. Pero on the top lane, si Dominicite playing the efficient game. Just pushing out the waves. And ngayon, ang resulta nito is kailangan i-reset na ni Outplayed yung waves sa may top lane and kumpleto ngayon ang Aurora. And this is gonna be a 5v4 Haji. Mukhang manamumukha ni Rene J. Happy to be the Turtle. But look, James, magandang pwesto. Oh, ito meron pang Glorious Pathway para sa may opening. Makukuha ni Yue Lord. Tapos mag-zone pa kasi James. Pero doon sa may patilig ko, si Edward naman ang hinahanap nila. James makapatay na. Si Edward naman ay papasok pa rin ang ahabulin nila. Ang mga players dito ng Twisted Minds. Haji siya para na buhay at napakatagal na divide. Edward nakakuha na rin. Pero double kill na para kay Yue. 2-for-1 na naging exchange at ang Turtle ay napunta pa nga sa Aurora MLBB. At dahil dyan, mukhang mapupush pa nila mid lane at total win para sa Boys in Blue. Yep, grabe yung focus na ginawa dito ng Aurora, using all the skills para ma-secure yung HP ng Turtle. Hindi nga umabot sa retry range. Bigla na lang pumutok yung pagong. And dito nalogi yung Twisted Minds in terms of the team fight. Yes, meron silang mga team fight zoning skills like the real manipulation, the Zaman Force. Kinulang sila sa damage department. May mga heals naman sila, pero may mga anti-heal din kasi. Sa side ng Aurora, yung Glowing Wand na buo na rito kay Yue, and of course, yung damage output na lamang talaga dito, yung Suyu at pati na rin yung Granger, umuulan ng damage mula sa side ng Aurora. At mukhang lumalaki na nga talaga ang gold lead dito ng Aurora MLBB. Umuulan na rin ng barya sa kanila dahil mag-4,000 na ang kanilang kalamangan. And this is the part na masasabi natin na ramdam na meron na talagang obvious advantage kapag ka nagsalpo ka ng dalawang upunan. Oh, parang napo-force din tuloy siguro dito ang Twisted Minds na mag-push na lang muna sa may side lanes kagaya ng ginawa nila. Kasi pagdating sa teamfight, medyo nahihirapan din sila dun sa mga biglaang latag ni Yue din ang kanyang mga Eternal Guard. Goals din kasi pag tinignan mo yung lineup ng Twisted Minds, wala silang HP-based damage eh. Yung Aurora may Vexana eh. Ay, oo Tapos nga may pala. anti-heal. Kahit pa i-count natin dito yung Revitalize Factor, yung mga shields ni Outplayed. At some point, mawawala lahat ng yan. And kapag tinignan mo yung lineup ng Aurora, habang tumatagal yung heal nyo, habang nasusustain nyo, sinaspak kayo ng Phobius. Nagkakaroon din siya ng HP pabalik. And then yung mga bala na nanggagaling dito kay Dominicite. So parang lamang din talaga yung Aurora dito sa drawn-out teamfights. And it seems na ang magiging win condition dito ng Twisted Minds ay talagang mahanap si Dominicite. Pero si MP the King yung nahanap. Naku, sumakto pa na merong Lord na pwede kuhanin dito ang ating mga teams. Pero ilalaban ba ng Twisted Minds? Alam nila na kulang ngayon ang kanilang team. Ito na tayo ginamit natin na may real manipulation. Biglang makawala mga buhay ng mga players. At ito, hindi na nga nararamdaman ng damage dito ni Outplayed. Tatlo yung napatay
bigla sa Aurora. Tomeng! Dalawa naman sa side ng Twisted Minds. At si Tomeng kahit lumalaban pa rin. A 3-for-3 exchange. At dahil dyan, nakat yung gold lead ng Aurora MLBB. I think that's a win for Twisted Minds Midnight. Yeah, even though sasabihin ko sana na classic Lord Dance approach mula sa side ng Aurora, na kapag nag-decide na lumaban yung kalaban, lalaban din sila. Pero si AJC dito nakita pa ni Tomeng Knight! Grabe, ang sakit na ng mga bala ni Tomeng kahit. Naaamoy na niya, yung pinang-check push niya, pampatay na rin. Isipin mo yun kanina, tumama. Parang testing lang yung unang sa LBM eh. Oo. Testing lang yun eh. RBM pala kasi right yung kanina. Tama. Tama, Oo. tama. Tapos after nun, okay, natansya na niya kung saan talaga. Ang ganda nung approach eh, pareha sila bumitaw sa Lord, pareha sila nag-commit sa isa't isa. Kaso yun nga lang din talaga, ang problema, kulang sa damage output dito yung Twisted Minds. And wala rin si MP the King at that moment. Pero again, sila pa rin naman yung nakakuha ng advantage kasi yung positioning dito ng Aurora, medyo punishing din for them. Nagsabay yung Zaman Force under the reload manipulation, sinayawan sila ni Outrate, and yung mga damage dealer na kailangan ng Aurora, nandun sa likuran, dinuzon ni James. Oh, at si Rene J naman ata ang isusunod Grabe. nila. Ayun o, nasipa! Ay! Shoot na shoot! Napatay si Rene J pero napatay. Dito si MP the King. Abangan natin kung ano na... Ang exciting! Men, bigla nagkaroon ng Hellcourt Ultimate. Kaya naman iintayin natin kung ano nga ba ang mga kaganapan pa. Pero sa bilis na mga pangyayari, ito na siguro ang first in MPL history Midnight. Sobrang lupit ng sipa ni Rene J. Oh, hindi na Nagbago kinaya. ang mundo. Oo. Nayanig. Nayanig ang mundo, papi. Grabe. Hindi ko rin in-expect yung angle na nahanap doon ni Rene J. For sure, hindi rin Parang in-expect nakaspam, ni no? MP the King yun. Baka nga parang hinahanap din talaga ni Rene J yung Hayabusa. And ako, masabi ko lang, yung Aurora dito, parang 24/7 ready sila lumaban. Hindi sila nagle-let go nung pressure. And yung Twisted Minds, may mga moments na parang nagkakaroon ng lapses ng judgment on their part na parang ine-expect nila na hindi naman lalaban dito yung Aurora. So I think malaking malaking factor na kailangan nilang tignan if they do want to win in this game. Yung decisiveness ng Aurora, hindi nawawala. Kapag magko-commit sila to look for a pick-off, lagi naka-ready yung kanya mga kampe, naka-ready yung sipa ni Rene J. Yan yung kailangan bantayan dito ng Twisted Minds. Oo, at mukhang natansya naman nila. I think that kick coming in from Rene J was last second. Yeah. Kumbaga, huling hininga na ng kanyang Cho. Nabato pa niya yung Wave the Dragon at dahil Oo. dyan napitas pa. Yun yung masasabi nating clutch move eh. Tsaka kung ikaw si MP the King, the next time na magkakaroon ng teamfight ngayon, pag alam mo na merong sipa si Rene J, parang maiilang ka na. Oo. Kasi di ba merong mga Hayabusa na pagdating sa late game, tapos meron ng mga items. Yeah. Magsha-shadow in ka lang, tapos poke. Ang sakit, tapos pagbalik mo, tsaka ka magsha-shadow kill. So Oo. parang, ang hirap na ngayon maging aggressive kasi technically siya lang talaga yung solid na physical damager Oo. dito sa Twisted Yeah. Minds. Oo nga no, parang siya Diba? lang talaga yung nagdi-deal ng physical damage. And looking at the items, I think no, for the side of Aurora and BB, nauuso na ang mga... Actually, may Radiant Armor na yung dalawa eh. Kumbaga, may pangtanggal na talaga ng magic damage. Yeah, medyo negated na. Lalo yung Radiant Armor, ang laki nung binibigay na magic damage reduction. As long as the team fight gets drawn out, yung burst damage ni Harry dito nasasaktan din. And even yung impact ng reload manipulation. Kasi baka umabot sa point na tinatayo na lang sila ng Aurora. May sustain din naman sila. Even the Suyu, he does have the sustain with the War Axe. And yung overwhelming damage output na nanggagaling mula sa Soul Saver, yung mga Death Sonata ni Granger, baka yun yung hindi kayanin kasi ng Twisted Minds eh. Kasi kapag nawala na yung Zaman Force at buhay pa yung mga members ng Aurora, ay pwede silang ihatid sa base. Oo, at ang nakakaiyak dun para sa Twisted Minds, honestly, is bukod sa napakalakas nilang control sa loob ng mga zone dahil nga meron silang real-world manipulation, may Zaman Force sila. As you said, Midnight, kapag nag-expire ang lahat ng yun, o sabihin na natin naubos na nga yung mga abilidad, they're left with nothing. Yeah. Wala na talaga silang magagamit pa. Parang ang naglalak pa na talaga sa kanila is yung constant na Yup. DPS. Yung skirmishing prowess Oo. na meron dito sa side ng Aurora. Kasi yung Suyu, walking walking brawl machine yan eh. Yung washing pa lang ang sakit na eh. Parang may sama ng loob habang Oo. washing-washing. Tapos ang malala niyan, magda-dash out, within 5 seconds, babalikan ka niyan. At lahat yun masakit. Lahat yung masakit. Kasi yung pati yung dash niya mismo may damage. Yes. Tama. Minsan, ang lupit nga niya ni Suyu, kasi yung ultimate niyan, bilog yung bilog yung AoE nun. Oo. Akala mo di ka tatamaan, tapos Pero- bigla ka madadamay. Kasi ang animation niya din parang hindi mo masyadong pansin. Yeah. Ano bang ulti ni Suyu ngayon? Yung dash palayo, yung pana, Yung pana. Pag hindi mo hinol. Yan, para Sorry kasi no, pag nag-explain, ito aamin na ako, total break pa naman tayo.
pag nag-explain suyo kasi ako, second skill lang ginagamit ko na hold. Meron ako Sorry, can't relate. Oo, Mid only, IGN ko nga, mid only. First skill, hold. Second skill, hold. Tapos, third skill, hold. Meron akong dalawang tanong sa'yo. Ano? Yung una kong tanong, so yung third skill na pindot, di mo ginagamit? Hindi. Palaban ako ng palaban. So hindi mo nagagamit yung double dash? Wala, hindi ko Huwag mo ginagawa. gagamitin kahit pwede yung pinto. Ang pangalawa kong tanong, ba't nag-i-explain suyo ka? Baka gusto mo ibigay rin sa jungler. Hindi. Salamat tinanong mo kasi ayaw ko na tanongin sana eh. Ito, sasagutin ko yung tanong. Nakita ko kasi sa isang team na, sa female team natin. Nakita ko sa female team natin. Oo, tayo nag-cast nun. Tayo nag-cast Tayo nun. nag-cast nun. Same night, midnight. Kahit sabihin natin 12 na best of 1 ang ating kinast. No? Ay, hindi, 14 na best of 1 ang ating kinast. Ay, shoutout pala kay, sa mga nanonood Kasama, ngayon, sa mga mga watch nag-watch parties partiers. natin. Oo, Yeah. siyempre ang Royal Duo nakasupport. Yan. Siyempre, sa kanilang, Shoutout din kay Toriyama. Shoutout kay Latori. Uy, di ba nag-podcast ka doon kasama nila? Oh, yes. At saka shoutout din sa mga kasama natin sa venue. Parang nakita ko kanina, meron pang laptop na bitbit. Parang Oo, talaga? mga yung work nagtatrabaho from dito. home, work from venue. Work from venue. Ayan, o, tapos Yan ang work na work. work na work, play na play. Ano, work-life balance. Dito na binalanse. Yes, Sa yes. MPL ang balance. And by the way, may kakaibang stat line din pala Ay! dito si Wow. Hajizi. Ano ba to? Ang, High skills. Grabe naman to. Ito ang ito ang... Nakakatakot pag tinignan mo, no? Kasi pag, Zero deaths. pag nagtatanong, bakit ba KDA Machine dahil lang ba sa consistent? Aside sa consistent kasi, nung MPL Philippines Season 6, talagang literal walking machine, walking KDA machine to si Haji. Diyan na joke yung yung parang ginagawang trips. Yung mga hero, naglalakad na 200 gold. Kasi literal, yung game niya against BSP, Wow. ginawa niyang trips yung mga hero, dinadaanan niya lang pinapatay niya. Roger gamit niya nun. Grabe, no? Ibang-iba pa yung Haji na yan. Parang Haji of old na yan. Oh, Ito, sa mga hindi nakakaalam yung BSB, naglaro din siya, if I'm not mistaken, si Aqua, si Oo. si Grit din, si Baloy, Baloy. si Baloy. yan. grabe. Secret, maraming face na dinaanan niya. Oh, dami niyang change IGN. Oo. Ano yung Baloyski? Baloyski, Baloy. Kasabayan si Dilarski nun. Ano talaga, nung nakita ko yung pangalan niya, sabi ko, ano to? Seryoso ba to? Seryoso ba to? Hanggang sa naging Baloyski talaga siya. Tapos ngayon, Just Baloy. Baloy Just lang. Baloy. Just Baloy. Ano lang, May lang. just talaga? Walang just. Baloy Ano lang, only. Baloy lang. Kumbaga parang, Baloy lang. Parang rapper name kasi yun, di ba? Just Baloy. Oo. Ayun, Ba- si Yue. Ayan, yung mga laging sumisigaw. Sample naman po na Yuan. Meron ba dyan? Meron ba dyan? Meron marami dyan. Yung Mamaya, mga, mamaya. Mamaya. Kanina narinig ko nung in-introduce eh. Sabi ni Renmar, you already know him. Oo, alam na, may Oo, sumigaw. may sumisigaw na eh, may nauuna eh. At yan nga, mukhang chine-check lamang ang ating mga players. Siyempre, habang may oras pa ngayon, binibigyan na rin ng mga ibang pang-komportable ng oras sa mga players. Kung may mga nagtatanong sa comment section kung ano ba yung mga binibigay, hand warmers. Oo, Yan, yung mga parang inaalok din nila. Oo, mahirap din. Mahirap kasi pagka, may hawak ka na cellphone na matagal, tapos lumamig na yung kamay mo. Tama. Ako na-experience ko na yon. Anong nangyari sa'yo? Yung parang ayoko sabihin parang nirarayuma, pero parang ganun yung feeling. Grabe ka naman. Na-AOE ako dun. Ikaw, di ba? Ikaw din. Hindi, pag matagal kasi nakaganon yung kamay mo, parang nakastretch or Oo. naka-force sa specific angle. Yung mga metacarpals and Nasa-strain carpal siya, syndrome. yes. Kumbaga ano yan, yan yung parang kahit hindi ka pa matanda, naglalaking daliri. Yes. Gusto ko yung ano mo doon Parang Parang defense disclaimer na lang. kahit hindi pa matanda. Disclaimer lang naman. Kasi lang. legit totoo yan yung sa lamig. Hindi ito. Maglalak yung daliri. Minsan nang-experience ko yun eh. Pag nagpa-funny ako, pag giniginaw na ako. Wow, Hindi ko na nagpa-funny. napipindutin. Ano lang naman yun, quick lang. Humble brag? Hindi naman humble brag. Example lang, example. Pero alam mo, Midnight, legit yan, naalala ko nung time na, siguro 2 years ago, nagpani ka isang beses, nag-RG tayo, naglalakad. Naglalakad yung funny ko. Tapos nung nag-custom tayo after ng ating Lumilipad na. M6 Filipino broadcast, nag-funny ka ata, no? Hindi ko maalala. Ano, naglalakad Hindi, pa rin? Hindi ata M6 Filipino, pero hindi na naglalakad. M5. Lumilipad na yun. Lumilipad na. Sa Sageo. Dalawang taon. 2 taon. Took me 2 years. 2 years para matutunan. And I mean, no harm, no? Imagine mo yung mga player, yung mga jungler natin dito, parang buong karera nila nagpapani na. Ito malupit dyan, man. Buong 7-year journey nakalagay funny. Oo, kasi pag nanonood ako ng ping test nila, ang madalas na gamit, funny.
Pang-check talaga. Okay. Certified yan pag nakalimutan ko na sino nagsabi sa akin ito, si Delar ata o si Marky. Oo. Sabi nila pag yung mga player daw nagpiping test, pani gamit. Kaya daw dito mo malalaman yung yung mga pro player natin, ano talaga, totoo. Oo. Kasi kahit yung mga player sa atin dito sa Pilipinas, pag ping test, pani gamit. Kaya pala yung mga ibang player ko sa collegiate, ang pinang-warm up, Ling mahina. Ayun o, shoutout sa mga player ko sa USD na Ling yung pinang-warm up. Gusto ko yung binanata mo yung sarili mo. Oo. di ba? Gusto mo yung parang kinalaban mo Alam yung sarili nyo mo na, kakampi funny dapat. dapat. Next time, warm up, funny na. Parang talagang gigil na gigil yung mga hands, yung mga yan. Ang defense naman daw kasi nila, yung mga, lalo yung mga OG ngayon, no? Di ba sila Oo. Pew, di ba sila Haji, na mga OG talaga, yan yung era na malalaman mong magaling ka pag marunong mag-funny. Yan yung mga dating panahon. Oo, tapos yung iba naman, Cho, pag marunong ka mag-Cho. Oo, yan sila Hayes. Ayan. Di Si ba? Pakbet, Si nag-Cho Pakbet, si Pakbet. Kagura, yan. Ayun, Sila Yaku, yan. Yung Kagura. Dati, pag sabi kasi nila, pag mage user ka, tapos alam mo gamitin si Kagura, Oo. kaya mo na lahat na mage. Eh di, inaral ko si Kagura. Ano nangyari? Kaya pala. Eh di, alam ko na si Kagura, di ba? Oo. Inray ko yung Goshen. Kasi sabi, alam na lahat. Sabi ko, parang di naman. Para di naman. Yan yung mga kapanahonan nila, nila Doof, diba, nila Doofenshmirtz, sila Yaku, sila Disanya, yan, yung mga OG. Pag nakikita ko yan, hawak nila yung cellphone nila, nagpapani, nagugushon, nagsisilina. Oh, nabanggit mo na nga rin. May nakasabay ako, isang beses may nakasabay ako sa jeep. Sa jeep Oh. naka-offline mode ng ML. Oh. Nagpa-practice ng mag-cable. Ay, grabe. Alam mong ba, pagka nandito ka sa offline mode, preset lahat ng mga mga Lahat na, no? settings mo. So parang binabatak talaga niya. And sa totoo lang, no, si Haji hindi lamang isa ang notable dito. Mayroon din siyang only player in MPL PH history na nanalo ng mga magkakaibang award. Grabe. Oo. Ang tindi ni KD Machine. Kung sa man ay Hakot Awards. Oh, Siya regular, ng season na yun. regular season, tsaka finals. MVP. Wow. Grabe, no? I think this was season 8 or season 9. I think season 8 ata, no? Season Hindi ko 8. na Teka, maalala. Ang iano dami natin yan Oh, sa... Ang dami kasi- natin naging MVP Wait lang, kasi. gumawa kasi ako ng video about all the Ah. finals MVP. So Okay, season 7, si Edward. Si Edward. Season 8 ata si Haji. Wait lang, bubuksan ko na sa TikTok ko. Oo, kasi yun yung time na nag-champion siya. Oo. Ang sumunod yung season 10. Tapos ang MVP nun, Sino ba MVP nun? ewan ko. Ano na pinag-uusapan natin? Ito ay Haji, nagsisearch Haji. na. Ang MVP nun season 10 si Oheb ata. Pasilip. Ano nakalagay doon? Ang pinakita dito, yung itsura ni Haji simula season 8 hanggang Oo season nga eh. Hindi yung May listahan dyan. Nung season 10 ata si Oheb. Season 10 si Oheb na Si yung Oheb. sa Oo, finals. sige. Yun yung Tama, right tama. after M3. Yes. Okay, nagets na. Ay, ano Ayan. yun? Yue. Mga litrato ni Yue. Mga litrato ni Yue. Habang naka-stream. Yan, Ayan. si Yue, din yan nagka-timer stream Ayun, yan. oh. Ayan, shout out kay Rika, sa B-Fam, tsaka sa Tabis. Ayun. Shout out. Ayan, kung mga teams, may may mga clubs. Yan. Yung mga casters din, may clubs yan. Yan, yung Yes. Chanteletavis, yung Burrito, yung B-Fam. Yung B-Fam. Pagka, Tapos kunwari yung sa- kay Naisu. Kay Ano? Naisu, Favorite yung kay Ano kay Naisu. Naisu? Kung si Burrito B-Fam, si Naisu A-Fam. Hindi ko kinaya. Hindi ko kaya. Legit yun. hindi ko alam paano magre-react. Legit ka. Hindi ko kayo binibiro. Totoo ba? Si Naisu nasa kabila, hindi niya alam siya yung pinagtitripan ngayon. Pero Siya ba Naisu, nagsabi nun? Naisu, hindi mo ako naririnig ngayon, Naisu, pero gusto kong sabihin sa'yo. Oh, sige. Na ikaw ang nagsabi nito sa akin 2 days ago. Oh, siya, di ba? Sa lahat ng fans ni Naisu, shoutout sa A-Fam. A-Fam. Oh, yan. Na may B-Fam tayo, may A-Fam din. Hi! ko Parang hindi ko kaya makarecover agad. Kaya- Oh, konteksto muna. Pagka sa'yo, Omi, Wala yung sa akin. Hindi, yung kay Uomi team. Uomi team Let's na. go. Ayan. Uomi team, tapos may kasabayang peace sign tsaka peace ayun, bump. Yan. boss, sick leave ako mamaya. Pakita lang mukha, madam, para makonfirm. Oo. Ayun o. Wow! Queen, Uy, queen. congrats! Congrats, Graduate na! Sino yung gumraduate pa? Si Carly. Si Carly, congrats! Ayan! Ayan, oh! Carly, right? Hoy! Hoy! Ay! Hoy! Ilayo nyo yan! Bakit mo naman kasi Ano sabi mo in-upload? last season? Pinagbabawal Ano sabi mo sa yan. last season? Bakit ka,
Gusto ko lang sabihin na si Umi talaga mismo yung nagpa-print ng shirt na yun. Ay! Anong oras na, Womi? 5:50 na, pero bakit may hard lunch? Ay, ayun na nga, may hard lunch. Yan, shoutout sa mga nanonood dyan. Maraming salamat sa mga nakiki-engage. Kaya sa mga nasa bahay, sa mga team bahay, pwede kayo magpunta dito sa MPL venue para makasali kayo sa mga kulitan. Kasi hindi lang yung ano dito eh. Sobrang Hindi lang, daming ganap sa labas. oo, hindi lang yung games ang entertainment natin dito. Pwede kayo makipagkulitan dito sa loob ng venue. Maraming palaro sa labas. Malay nyo, manalo pa kayo ng mga ano dyan, mga effectus. O, nandito din si Mirko. O, shoutout kay Mirko na, by the way, ay maraming nagkaka-crush na Filipino fans. Wow. Wow. Hindi lang Filipino pa. Shoutout dito. At bukod pa dyan ay nabanggit mo yung mga palaro sa labas midnight. Hindi pa nga tapos yan eh. Ano? Ano meron pa? Ano dadagdag. pang dadagdag? Magkakaroon doon ng half court. Magkakaroon daw po ng i-expand po daw natin ang Green Sun Makati at maglalagay tayo ng basketball court. Yes. Ayan, hindi. Joke lang po yun. Joke lang po Joke, yun. eto Hindi na. po yung totoo. Eto na. Ayan Oh, na. Ito, totoo na to. Totoo na to, guys. Okay, ang inaayos po natin ang ating mga... Dine-decipher lang natin. Dine-decipher lang natin ang ating data ngayon. Pero Saka Morse code yan eh. ang nakikita natin ay mukhang magkakalord point pa nga. Ayan na, nakikita na nga natin. Yan, napigilan. Nagamit yung Eternal Guard. That's na ginamit na rin. Habang si Edward ang haharap, hinahabol at pinapalayo nila ang mga players ng Twisted Minds. Kaya nakapwesto siya ngayon sa Lord. Grabe si Yui, nag-fade away. Pinagsak yung Eternal Guard sa Glory's Pathway, sabay flicker out. At doon mo makikita na talagang hawak na ng Aurora MLBB. Ang larong ito ay 6.6k gold lead. At hirap na ang Twisted Minds with one inhibitor down as well. And medyo mahirap na yung ganito. Kailangan talagang only def muna. Oo, tsaka again no, sa POV ng Twisted Minds, kahit nasa base sila ngayon, hindi sila pwede lumabas. Kasi may nagbibilang niyan, nag-usap sila kanina, may sipa pa si Rene J. Tapos sasabihin ng kampi niya, meron. Sige, base muna tayo. Uwi muna tayo saglit. Delikado. Mahirap. Def na lang. Makikita naman talaga natin in terms of abilities naman to defend. I'd like to think na maganda pa rin ang clear speed dito ng Twisted Minds. You have Haji Z with of course the real world manipulation. Ang downside nga lamang nito ay kung mag-clear sila ng maraming minions, yung panglaban nila. Okay na. Okay, yung panlaban nila, yun din yung pag-clear nilang minions. Practice lang. Practice lang. Pagka gano'n na medyo pwede natin sabihin na pwede na tapusin ng Aurora kapag nahuli kanina si James. Pero tingnan natin kung matatapos nga ba ng Aurora dahil merong Lord. Dito sa may bottom lane, masisira nila yung Torres sa itaas. One inhibitor turret na naman ang nawala para sa kanila. Mid lane na lamang ang natitira. Pero mukhang agaran din naman nilang mapapabagsak ang Lord. Medyo magiging risky na ito for Aurora Gaming. Maliban na lang kung biglang may mahanap si Rene J. Flicker is available. Oo, tapos meron pa Immortality. Parang anytime ay pwede na rin mag-dive under the turret. Pero disiplina pa rin ang papairalin ng Aurora. Ang ganda ng positioning ng mga cores dito ng Twisted Minds. Talagang hindi nila binigyan ng opening si Rene J. Kasi I think yun ang hinahanap talaga dito ng Aurora. And now with the reset na mangyayari dito sa game na to, importante itong phase na to kasi ito yung ipunan ng Immortality. Ay, oo nga pala. Nandito na tayo sa phase. It's 16 minutes in. Ito yung tipo na kung wala ka pang immortality, napakalaking risk talaga. Hindi pa naman ito yung phase na pwedeng mag-buy and sell, pero mukhang kailangan umarap ni James. Ang purple buff ay nanganganib. At ito yung makukuha ni Demon Kite. Ito na naman, grabe yung mga bala ni Domeng, kaya talagang napapa-atras din ang mga players ng Twisted Minds. Pero maganda pa rin nagiging movement nila kasi hindi pa sila masyado naiilang na lumabas doon sa base nila. Yeah. I think for now, Twisted Minds, kailangan nilang i-implement yung body-body system kasi hindi pwedeng may mahuli na mag-isa dito. And I think yung nagandaan sa state ng laro for Aurora, even though hindi naman nakakalabas dito yung Twisted Minds, nakaharang lang din si Rene G sa entry. Kumbaga may bouncer, may checkpoint sa harap ng base ng Twisted Minds and pwedeng i-farm ng Aurora Gaming dito yung kabuuang mapa dito sa Land of Dawn. So talagang dilinisin lang nila yung gubat. Tawag namin dito linis space. Oo, ito yung parang pag lumabas ang Twisted Minds ng mag-isa, most likely makaka-convert ng kill ang Aurora MLBB and could potentially end the game as well. So this might just be a big play coming in from Aurora MLBB. Rene J, nakita si Sensui pero mukhang hindi pa niya ipupull ang trigger. This will be the second Lord of the game. Actually, no, bandang third na ata ng... third Lord of the game na ito. Hindi pa naman evolved Lord dahil kailangan nila maghintay ng 1 minuto kung gusto pa nilang pag-evolve ng Lord na to. Pero grabe din kasi parang kahit yung, yung Death Sonata ay nagagamit din
para sa pang-face check, tas masakit pa. Kaya nahihirapan din siguro yung Twisted Mind na pumasok. Or probably nag-aantay sila ng perfect timing na manggugulat na lang sila kung saan papasok si Ay! Setsui. Oh, you know, di ba? Ang sakit, tapos may vision pa yun. Yun nga yung number 1 reklamo ko sa Granger ngayon eh. Napakasakit na nga ng Death Sonata. Nakikita mo pa kung sino yung natatamaan mo. Yung angulo ni Energy, hindi nakita ng Twisted Minds at tumawid yung choke. So this is an important place to be kasi pwede niyang ikutan itong purple buff area ng Twisted Minds kapag na-clear na ng Aurora dito yung middle lane. So i-clear nila yan, dediretso sinisimulan na nga Naku. yan ni Demon Kid. Siya na yung nauna, sabi niya, Jay, dito ka. Ito, tingnan natin niluluto na ng Twisted Minds ang Lord na ito. And this is going to be a Lord evolved already. At mukhang tatawid na naman si Rene J still. Not in the vicinity of Twisted Minds. Kaya magiging napakadelikadong pumwesto if you are one of the minds. Okay, meron silang information na si Haji nandun sa may, sa may top. Parang pwede natin i-go ng Ayun na, Aurora ayun na, ayun na, Lord. ayun Okay, mag-forward na yata ba sila? Wow. Pero pipigilan dito ng mga players ng side ng Twisted Minds. Pero si Mala kay Setsui. Meron pa nakap from the Lord! Mawala na yung immortality ni Setsui. At pumasok na rin si James. Outplayed is down! Isama mo na rin si Setsui. Pero si James laban pa rin. Di mo kahit makakuha rin kill. At unti-unti mawala mga players din ng Twisted Minds. MP the King na lang ang natitirang buhay. Checkmate na ata dahil yung hari na lang ang natitira. Endable na ang call ng Rora. At mga tatower lock na nga dito ang Aurora. Papauwin pa si MP the King. Unti-unting sisirain ang buhay ng base dahil game number 1 will go to